Kawawang Amy Marcos, yung bang akala mo na papanigang ka ng taong bayan dahil sa inilabas mong expose tungkol sa kapatid mong si President Bongbong Marcos? Yung akala mong magagalit ang taong bayan dahil nalaman nila mula mismo sa kapatid ng Pangulo na siya ay gumagamit ng pinagbabawal na substance, ng cocaine, ng marijuana, at kung ano-ano pang mga pangpahay? Pero kabaligtaran po ang nangyayari. Digital karma to the max. Dahil imbis na makakuha siya ng simpatya ng taong bayan, ngit-ngit ng taong bayan ang sumalubong kay Amy Marcos. Hindi kaya siya nagsisisi sa ginawa niya? Yan po kasi talaga. Kapag masama ang intensyon mo, babalik at babalik sa inyo yung resulta ng inyong masamang intensyon sa kapwa ninyo. Sabagay, kung gusto ni Amy Marcos na sumikat, ayan, lalo kang sumikat, Amy Marcos. Pero imbis na paghanga ang nakuha mo, pagkamuhi ng mas nakararaming Pilipino ang ibinalik sa'yo. Kaninong pangalan ngayon ang sirang-sira? Hindi ba sa'yo? Yan ang napala mo dahil nagpagamit ka sa ibang tao. Sitting pretty yung mga gumamit sa'yo dahil ang pangalan mo ang niyuyurakan ngayon ng taong bayan. Tumingin kayo all around you, lalo na sa social media. Mas marami ang nagtatanggol kay President Bongbong Marcos, mas marami ang nakisimpatya sa kanya, at ang kampo lang ng mga DDS ang sumang-ayon sa ginawa ni Amy Marcos. Ang masama pa nito, mismong pamunuan ng INC o ng Iglesia ni Cristo, nilaglag si Senator Amy. Sabi po dito sa balita, INC spokes sa pasabog ni Senator Amy kontra PBBM. Labas sa pinag-usapan ang sinabi ni Senadora. Ayan na nga ba sinasabi natin eh. Basahin ko po yung balita. Sinagot ni Iglesia ni Cristo spokesperson Brother Edwil Zabala ang ilang mga tanong kaugnay sa naging kontrobersyal na revelasyon ni Senator Amy Marcos laban sa umano'y paggamit ng illegal na droga ng kapatid niyang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ikalawa at huling araw ng Rally for Transparency and a Better Democracy na ginanap mula November 16 hanggang 17 sa Quirino Grandstand, Rizal Park, Manila. Naganap ang pasabog ni Senator Amy gabi ng Lunes, November 17. Pagkatapos nito, naglabas ng opisyal ng pahayag ang INC na hindi na nila itutuloy ang pangatlong araw sana ng kanilang ikinasang rally dahil naipahatid na raw nila sa pamahalaan ang kanilang mensahe. Yan po ang unang dahilan or ang idinadahilan ng pamunuan ng INC kung bakit kailangan nilang putulin at hindi na ituloy hanggang ikatlong araw yung kanilang rally dahil naipahatid na raw nila yung kanilang mensahe. Yun nga ba talaga ang totoong dahilan? Sa programang Saganang Mamamayan ng Net25, inilahad ni Zabala ang opisyal na pahayag ng pamunuan ng relihiyon hinggil sa naganap na pagwawakas ng rally. Ipinaliwanag niyang noong November 13, opisyal at formal na inanunsyo ng INC ang pagsasagawa ng nabanggit na rally upang ipagdiinan ang panawagan ng publiko para sa isang wasto at transparent na investigasyon kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects sa Pilipinas. Dahil daw sa bilis at lawak ng media coverage, kapwa lokal at internasyonal, hindi na raw kailangang abutin pa ng 3 araw upang makamit ang layunin na iparating ang mensahe na sila ay nananawagan para sa justice, transparency at peace. Mula raw sa simula, binigyan diin na raw ng INC na sila ay laban sa mga kilos na salungat sa konstitusyon. Nagsimula raw sila ng mapayapa at nagtapos din ng mapayapa. Ibinabalik daw nila ang lahat ng kapurihan sa Diyos sa pagtatapos ni Zabala. Pagkatapos sabihin ang opisyal na pahayag, sinagot naman ni Zabala ang ilan sa mga tanong na ibinigay sa kanya ng 2 hosts. Unang tanong ay tungkol sa mga dumalo sa rally na hindi raw kaanib ng simbahan
Subalit, nakapagsalita pa raw sa harapan ng mga miyembro. Ano raw ba ang nililiwanag sa mga gustong magsalita? Sagot naman ni Zabala, nakapaloob doon sa unang press release na inilabas ng iglesia tungkol sa kilusang ito at nais ko lamang ipaalala sa mga nanonood sa atin, noon din pong November 13, sinabi na namin na ang mga hindi kaanib sa iglesia ni Kristo na ang nais sabihin ay kaisa po ng panawagan namin, tatanggapin. Ayun. Kaya yung iba nagtataka bakit pinayagan si Amy Marcos na magsalita? Alam ito ng lahat ng mga nagpasabing nais nilang sumama at magsalita sa rally dahil napakahalaga po ng ipinananawagan ng mga nagtitipon doon. Yung justice, accountability, transparency, at maging yung peace. Ganon din upang matiyak po na walang ipananawagang labag sa konstitusyon. Sumunod na tanong sa INC spokes kung ano ang masasabi niya tungkol sa mga sinabi ni Senator Amy nung siya na ang magsalita. Pasakali ni Zabala, napakagandang katanungan at palagay ko kailangan kong i-address yung kasagutan. Anya, pinag-uusapan naman po ni Senadora at ng organizers ng rally na hanggang sa ikalawang araw, yun pa rin naman po ang ipananawagan ng rally. Justice, accountability, transparency at peace. Labas sa pinag-usapan ang sinabi ni Senadora. O nakita nyo na? Rebelde talaga tong si Amy Marcos kahit na nung kabataan niya. Hindi ba laging sinasabi panahon ni Apo Lakay, yan ang anak niyang Suwail. Rebelde yan. So, kahit na pala may pinag-usapan kung ano yung magiging topic, lumihis doon si Amy Marcos. Ipinagpilitan niya na kahit na wala sa pinag-usapan, isiningit niya yung paninira kay President Bongbong Marcos. Pinayagan ka lang na magsalita dyan kahit na hindi ka iglesia ni Kristo, binigay sa'yo kung ano yung dapat mga topics na po pwedeng pag-usapan, pero wala sa usapan ninyo, Senator Amy Marcos, yung paninirang ginawa mo sa iyong kapatid. Sabi pa ni Zabala, pero nung narinig natin, pinabayaan natin dahil ang tema po ng kanyang sinasabi ay pakikipag-usap, pagpapayo ng isang nakakatandang kapatid sa kanyang nakababatang kapatid. At bakas po sa sinasabi niya na mahal niya ang kanyang kapatid. At hindi lamang po yun. Mahal din po ni Senadora ang kanyang bayan. Giit ni Zabala. Pero teka muna. Akala ko ba wala sa usapan ninyo? Lumihis si Senadora sa topic. Sabi ninyo kung ano lang ang topic, you stick to the topic. O bakit ngayon? Parang binibigyan mo pa ng justification itong paglilihis o yung hindi pagsunod ni Amy Marcos sa usapan ninyo. Ano ba talaga? Tama ba si Amy Marcos na nanira siya, na ginamit niya yung plataforma para sirain ang ating presidente? Akala ko ba walang ganyan sa rally? Kaya nga hindi ba? Nung may isang grupo ng mga DDS na gustong kumuha ng permiso ninyo para sila ay magsalita, pero dahil sila ay may hawak na placard na Marcos resign, hindi nyo pinayagan. Tapos ito, pinayagan nyo si Amy Marcos na hindi miyembro ng INC at hindi sumunod sa usapan ninyo na magsalita ng ganyan. Ano ba ang mensahe ni Amy Marcos? Siraan niya yung kapatid niya para mapaniwala niya ang taong bayan na ang ating presidente ay drug addict. Ano ang susunod dyan? Magrarally sila at hihilingin nila na mag-resign si President Bongbong Marcos. Di ba ganun din yun? Di sana pinayagan nyo na lang itong grupo ng DDS na sumali sa inyong palatuntunan at magpahayag ng kanilang damdamin at sumigaw ng Marcos resign. Parang hindi yata magkatugma yung ginawa ninyo. Hindi nyo pinayagan yung grupo ng DDS pero pinayagan nyo si Amy Marcos. Sasabihin nyo na hindi sumunod sa usapan si Amy Marcos pero ginajustify mo ngayon kung ano yung mensahe ni Senator Amy. Well, yun po sa aking palagay ewan ko sa inyo kung ano yung interpretasyon nyo dito sa sinabi ni Zabala na meron silang usapan na kung ano yung topic, stick to the topic. Pero ngayon narinig niya yung mensahe ni Amy Marcos kahit nalihis sa usapan, parang ginajustify mo pa ngayon kung bakit niya nasabi yung kanyang ipinahayag. Ewan ko kung ano talaga ang stand ng INC.
Samantala, wala pang reaksyon, tugon o pahayag ang kampo ni Senator Amy tungkol dito. Hintayin po natin yan. Ano ang masasabi ni Amy Marcos? Na tila nilaglag siya o nilaglag na siya, yun ang tamang term. Nilaglag siya dahil hindi siya sumunod sa pinag-usapan. Ipinilit pa rin niya yung paninira kay President Bongbong Marcos kahit na sinabing out of topic siya. Kasi kahit papano, napupulaan po ang pamunuan ng INC. Sa kanilang sana ay mapayapang 2 araw na pagrarally na ang tanging gusto nila ay maparating sa kinauukulan yung kanilang mensahe. Tapos ito ang magiging katapusan ng kanilang rally, ang pagrarant at meltdown ni Amy Marcos. Pero doon sa sinabi ni Zabala na dahil sa bilis daw ng social media at naparating sa maraming tao ang kanilang mensahe, hindi na daw tinuloy yung pangatlong araw ng rally nila. Yung ba talaga ang totoo? Pero bakit parang iba yung sinasabi ng Kumbatsero team ni Katunying at yung partner niya? Nakalimutan ko at the moment. Sorry po, sa ngayon, hindi ko po maalala yung partner ni Katunying na si Baha. Parang Baha po ba yung pangalan? Sorry po, sir. Medyo nasi-senior moment ako. Hindi ko maalala yung pangalan mo. Pero sikat po yung tandem ng Kumbatsero. Totoo ba na ang dahilan kung bakit hindi na ituloy yung pangatlong araw ay dahil na ipahatid na nila, na ipaabot na nila sa mas maraming tao ang kanilang mensahe? O may ibang dahilan kung bakit hindi natuloy? Pakinggan po natin si Katunying at si, ayun, nakuha ko na, Jerry Baha. Ni Cristo ang nabigla. Nabigla doon sa sinabi niya dahil hindi naman yun ang paksa ng kanyang tatalakayin dapat. Tinigil tuloy. Tungkol sa, hanggang bago umakyat pala si Senator Amy Kumbatsero, nire-remind siya na, stick with the topic, Ang topic ay General Appropriations Act lang. Budget yung ibang lang. mga speakers dito, mula pa kanina, at pati mga speakers kahapon, ay walang binabanggit tungkol sa destabilization, papapabagsak sa gobyerno. Ang totoo nga, ayaw ng INC na pabagsakin ng gobyerno, hindi ganun ang layunin. Hindi ganun ang layunin. Umuo naman daw. Umuo naman. daw. Kaya lang, yung pala mismo, laman ng kanyang speech. Kaya nakasulat. Ang nangyari Kumbatsero, nung pagkatapos nung speech, hindi naman siya binastos, hindi naman siya pinatulan ng... May video pa nga na kinakamayan siya nung mga nandun sa rally hanggang sa makababa siya. Pero yun respeto. Respeto na lang yun. Tapos hindi siya papatayin ng mikropono doon. Baka sabi ng iba, ba't hindi niya pinatayin ng mikropono? Hindi naman ganun. Hindi naman ugali ng Iglesia ni Cristo yung ganun. At hindi maganda. Kahit sino ay hindi magandang gawin yun. Yung bigla na lang papatay. Inimbita mo para magsalita, tapos papatayin mo. Tapos papatayin ng mikropono. Ang nangyari po, pagkatapos nun, ay baklas na, uwian na. Kasi baka biglang yung ibang na-agitate doon, gamitin pa yung mapayapang pagtitipon, inumpisang mapayapa, napakaganda naman nung, kita nyo naman, napakalinis nung Luneta, pag-alis ng mga kapatid, uwian na. Baka kasi may magsamantala at biglang may magsisigaw doon na tara na sa Malacanang. Yung mga ganon. Ang problema. Ang dali-daling hindi. Kaya inagapan ng pamamahala ng Iglesia. Uwian na. Inagapan ho yan. Ayun. So, lumalabas po sa mga pahayag na sinabi ni Katunying at ni Jerry Baha ang totoong dahilan kung bakit hindi na itinuloy yung pangatlong araw ng INC ay dahil baka mas marami pang Amy Marcos ang tumayo sa harapan at kung ano-anong mga paninira pa ang gagawin, wala po yan sa plataforma ng rally ng INC. So, nakita nyo na yung kahihiyan na ginawa ni Amy Marcos? O baka naman dalawa ang kanilang dahilan. Una, na ipahatid na nila yung gusto nilang mensahe na maipaabot sa mas maraming tao. At pangalawa, hindi na rin itinuloy at baka may iba pang Amy Marcos ang tumayo at magdadrama sa harap ng mga miyembro ng INC. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te agnina.